Yan po nagpapatunay. Alam nyo muna, partner, no? Lahat po nagsusuri ng papeles ni BP Sara, no? Pero ang opisyal po na binigyan ng kapangyarihan, tanging binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon para magsuri talaga yung COA, Commission on Audit. Correct. Kaya yung lahat po ng pagsusuri ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga congressman, hindi po opisyal yan. Dahil wala naman po sila, hindi naman po sila binigyan ng mandato ng konstitusyon o saligang batas para mag-audit o magsuri. Kaisa-isa o katangi-tangi yung COA. Kaya importante to, partner, dahil bukang bibig nila yung katiwalian di umano dito sa tinatawag nating confidential fund ni BP Sara. Pero dahil dito sa nilabas na unqualified, ibig sabihin, partner, lahat ng mga pinag-uutos ng COA, lahat ng mga pamantayan ng COA ay nasunod nila at hindi lang simpleng nasunod. Pinakamataas ito na pwedeng igawad sa isang ahensya ng pamahalaan, partner. Kaya talagang kung ang pagbabatayan lang nila ay sa impeachment ay yung confidential fund, isa lang po ang magiging testigo dyan ng depensa. Yung COA. Sasabihin ng COA, wala po kami nakitang anomalya dahil unqualified niya unmodified or unqualified. Ibig sabihin, yun po yung pinakamataas na pwedeng igawad sa isang ahensya, partner. Tayo dyan. Ang tanong nga, bakit sagutin na natin kagad yung kinokontra nila, no? Wala naman daw silbi yan. Alam nyo po, kahit sabihin ninyo na hindi magpapasya yan, pero maganda rin po yung may resolution tayo. Correct. Para makita po ng mga taga-ibang bansa, lalo na yung ICC na mga imperialista, no? Para makita nila na hindi totoo yung nakakarating sa kanila na walang suporta si Tatay Digong. Si Tatay Digong ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Si Tatay Digong ang parang pag pinipresent nila si Tatay Digong, walang yung galit ang lahat ng mamamayan Pilipino. Parang yun yung pinupunto nga lagi, partner. Eto, pinakamasamang Pilipino na nabuhay, partner. Oo, parang ganun Kaya gusto nating ipakita sa kanila na yung Senado, yung mga mamamayang Pilipino, hindi peke yan. Yan po, organic yung pagpunta dyan. Hindi po ino-organize yan. Nagpupunta mga tao riyan. Kaya nga, swerte nung Netherlands dahil naging turista. Tourist heaven sila ngayon ng mga Pilipino OFW sa buong Europe. At hindi lang buong Europe, buong mundo. Correct. Partner. Kasi buong mundo, kung saan merong Pilipino. Sabay pa yan, partner. Hindi lang yung paglabas ng COA. Sinabayan pa yan ng paglabas ng SWS survey na nagsabi na ang nakakaraming Pilipino ayaw ma-impeach si BP Sara. Kaya nga nagtataka ako rito. Sabi ng mga congressman, sila daw ay representative ng tao. Kaya ang impeachment, sila lang yung nagpasa, pero kagustuhan daw yan ng mamamayan. Asan yung pinagbatayan ninyo? Tao nga nagsasabi, ayaw naming ma-impeach. Kung kayo ay representative ng tao, dapat pinakinggan nyo yung tao. Ngayon, anong sinasabi ni Dilima at ni Jerbil Ruiz to? Ang sabi nila, magbabago yung pananaw ng tao pag nalabas namin yung aming ebidensya. Ang sabi nga natin, akala ko ba yung tao ang nire-represent nyo? Ayaw nga ng tao Ayaw nga ng tao mag-impeach kayo lang. So, ibig sabihin, partner, hindi ang tao nire-represent nila dito sa impeachment trial. May iba silang nire-represent. Yung kanina mo pa sinasabi. Yung kapwa-buhayan nila. Mga survey company, dapat kinukonsider natin dyan yung longevity nila, no? Kasi panapanahon, alam nyo mga partner, matagal na ako nakasubaybay sa politika. Marami ng survey company yung sumusulpot tuwing magkakaroon ng eleksyon. Mimira yung partner. Hindi ito kakaiba tong Okta, etong Tanghire. Ay, Tanghire. Bago yan panay bago yan. Yung Publicus, panay bago po yan. Ang matagal na po dyan talaga, dekada na, SWS tsaka Pulse Asia. Ibig sabihin, partner, meron na silang track record. Correct. So kung ang iisipin natin, sino ang dapat paniwalaan? Yung may mga track record. Kasi hanap buhay nila yung partner. Hindi nila sisirain
yung kanilang survey firm para lang paboran kung sino. Dahil mas nauna pa sila kaysa dito sa mga ambisyosong mga politiko ngayon. Ambisyosong tambalos-los. Okay, tama. Sabi niya, nasaan daw si Mangga? Partner, kasi ito yung parang ginagamit ng kanyang mga supporters. Si Amy Marcos daw ang magpapauwi kay former President Duterte. So ngayon, ito na, hinahanap na partner ba daw? Anong masasabi mo dito? Magpakita ka. Wala tayong masasabi dyan. Alam natin na Mangga yan. Pero ang sabi ko nga, panahon na para gamitin naman natin ang mga manggagamit. Ayan. Wala tayong problema dyan. Kung kukunin siyang testigo o yung kanyang ginawang Senate investigation ay gagawin, isasubmit ni Attorney Kaufman. Wala tayong problema dyan, Hindi partner. pala Pero, binigay partner, no? pero, tandaan po natin, Marcos pa rin niya. Correct, oo. Yung mas maganda na yung tayo nag-iingat. Correct ka dyan. Pero hindi po tayo matatakot. Yun naman po yung problema doon. No? Talagang, sa politika kasi, wala naman po talagang yung, sabi nga, no permanent friends and enemies, only permanent interest. Pero kakaiba po yung mga Duterte. Ito lang po yung mga politika na primary po sa kanila yung loyalty. Correct. Ngayon, dito lang po sa mga Duterte tayo nakakita ng mga loyal na tao sa kanila. Correct. Una niyang ipinahayag, partner, good news. Yun nga yung pinag-usapan natin kanina na unmodified ng COA, unmodified opinion ng COA. Kaya panay good news po makaririnig natin. Pero may sinabi rin naman siya na firm. Oo. Pero malambot din kung kinakailangan. Sabi niya, never say die din siya eh. Yan yung gusto natin na hindi po yung katulad ni Antecler na wala na sa hulog, makaatake lang, partner. Partner Dan, ano po, yan yung problema sa pinagmamalaki nito ni Antecler lagi, no? Lagi niya kanina narinig ko na naman. Yung Vice President daw pasyal na pasyal. Partner medyo sesegue lang ako, may kaugnayan pa rin sa OFW. Alam mo, Antecler, eto pasyal na pasyal. Tanungin kita, bago nyo ipakulong si Tatay Digong, narinig ba natin na si Vice President Sara Duterte nagpunta ng ibang bansa? Wala. Wala siyang pinuntahan. Minsan lang, partner, yung pinagamot niya yung nanay niya sa Germany. Correct. Pero yung amo mo, nahihilo. Pati mga concert, walang pinaligtas yan. Ang tawag niya nga, partner, unmissable. Hindi po pwedeng mamiss. Kaya nga ito, tapos, kung hindi nyo pinakulong si Tatay Digong, hindi naman pupunta sa dahig si Inday Sara. Correct. Paalala ko lang sa inyo, gobyerno kayo. May isang OFW na makonvict sa ibang bansa. Ibig sabihin, partner, marami na yan. Marami na kumbiktado sa ibang bansa. Marami na nakakulong. Marami na convicted na sila. Marami na nakalinya na sa death row. Death row, ngayon, isa man dyan sa mga convicted na yan. Convicted na, si Tatay Digong hindi pa nagsisimula yung trial. Wala pang conviction. Isa man lang dyan, tungkulin ng gobyerno pagpapauwi na pauwiin, alalayan, puntahan, ano yung mga pangangailangan, partner. Convicted na yan, may kasalanan at napatunayan na. Si Tatay Digong, dinalaw jumamba nila. Meron bang taga Philippine government na nagpunta ron, nagtanong ano na kalagayan ng ating, hindi po simpleng mamamayang Pilipino to. Dating presidente to. Kaya yan yung sinasama ng loob namin, kamag-anak na ang nagpupunta, kamag-anak na nag-aasikaso, wala na nga kayong tulong sa pag-aasikaso, minamasama nyo pa yung ginagawa ni BP Sara. Sinasabi nyo pa namamasyal. Pasyal pala ang tawag. Pag dumalaw ka sa tatay mo na pinakulong ng gobyernong ito, pasyal ba tawag dyan, Antecler? Yan yung sinasabi natin na attack dog. Antecler, sumagot ka! Partner na. Mainit kasi talaga yung impeachment. Tapos nga mukhang napilayan sila ng Commission on Audit. Pwede ba nating sabihin na
hindi na impeachment ang ipinaglalaban ngayon ni Vice President Inday Sara, kundi yung pagpapauwi na lang kay Tatay Digong. Correct ka dyan, partner, no? Na mukhang, kasi may numero tayo eh. Tandaan nyo, matuloy man yung impeachment, 9 lang po ang kinakailangan na boto para si BP Sara ay maabsuelto. Okay, meron na po tayo yung Duterte 7. Ang sabi nga ni Senator Bato, meron ng Duterte 7 na grupo dyan. Binubuo po ito ni Senator Bato, Bongo, Amy Marcos, yung 2 bilyar, at saka baka may nakalimutan Marcoleta. ako. Marcoleta pala. Marcoleta. Oh. 2 lang po ang kinakailangan para kung matutuloy. Kasi alam nyo naman ang hinain ni Vice President Sara Duterte for dismissal. Yung sinasabi ni Tito Soto noon, na dapat hindi yung judge, hindi yung mga senator judge ang maghahain ng motion. Ito po, dapat daw ang naghahain ng motion yung depensa. Ito po, depensa na. Si BP Sara na po ang naghahain ng motion na i-dismiss ang confidential pantuloy. I-dismiss ang impeachment complaint dahil ito ay illegal, labag sa batas, dahil ito nga ay ika-4 na impeachment, partner. Okay, partner Dan, bago tayo tatalon sa opinion mo, itong inilabas ng COA, Dagdag ko lang kanina, nakalimutan ko na high blood ako kay Auntie Claire. May sinabi kasi yan si Auntie Claire kanina, ito yung si Pangulong Marcos daw, aksyon ng aksyon, hindi bakasyon. Talagang tumitira, talagang gusto niya palabasin. Anong tinitira? Tinitira talaga yung Vice President natin. Hindi po lahat ng aksyon, hindi po lahat ng trabaho ay kapakipakinabang. Correct. Hindi po lahat ng paggasta ay para po sa bayan. Yung iba, pag-aaksaya ng pondo. Eto lang po, ano ang konsentrasyon? Kasi tinanong yan eh. Di ba sinabi yung 4 trillion, partner mahigit na palang 4 trillion ang inutang ni Marcos. Kay Marcos palang nautang yan. Correct. Siya lang yung nag-utang. Ngayon, tinatanong siya, anong nangyari doon sa 4 trillion? Di ba sinasabi na wala naman nangyari? Walang nangyari. Ang sagot niya, yan daw ay binigay na serbisyo sa ayuda. Ayuda, ang mga akap, at saka ito, yung mga flood control project. Yan yung sinasabi natin. Dagdagan mo, partner, flood control ghost project. Kasi walang project. Makita eh. Hindi makita eh. Tuloy ko lang, partner Etong mga, hindi porkit ginastos mo, okay na yun. Hindi porkit hindi mo binulsa. Palagay na natin hindi binulsa, partner. Hindi po ibig sabihin na maayos yan. Dahil pera yan ng taong bayan, ang lahat ng pinupuhunan, para ka namuhunan, partner. Hindi po pwedeng hindi kumita yung ginagastos mo. Correct. Ang tawag doon, return on investment of business. Diba? Hindi po pwedeng, yan nagastos namin, pinamigay namin, pinamudmud namin. Ano balik nun? Pangako. yun yung sinasabi natin, namumuhunan. Kaya si Tatay Digong, nasa right direction siya. Bakit? Lahat ng bansang nag-invest sa infrastructure, partner, ay baliktad. Lahat ng bansang umunlad, nag-invest sa infrastructure. Correct. Partner. Mga kalsada, ganyan. Pero walang bansang umunlad dahil sa ayuda. Yan. Hindi naman dapat lahat kasi tsak may hindi pipirma dyan. Si Ontiveros. Yung si Kiko Bam, Wow Dagat. Siyempre hindi pipirma yung mga yan. Pero sapat na po yun na makuha nila yung majority ng mga senador. Gano'n naman po talaga eh. Kahit po yung mga simpleng mga Senate resolution, dapat majority. Lalo na po yan, no? Humihingi ka na gusto mo ipakita sa buong mundo na ang Senado ng Pilipinas ay gustong mapauwi si Tatay Digong. Huwag ka mag-alala, partner. Malapit-lapit na, nagbabaliktaran na. Bumaliktad na si Chavit. Inaasahan natin, partner, all roads papunta po yan kay BP Sara. Kaya baka magtaka tayo bago mag-2028. May resolution din yung House of Representatives dyan. Ayan.
Ang layo pa yung partner, 2028. Bago nga. Bago. Di baka bukas. Kasi bago eh. Partner na San Jose, I want to commend your make-up artist. Nice and not overdone. Enhance ang appearance nyo. Mukhang kagalang-galang kayo. Oy, maraming salamat. Bagamat gusto man namin na sumang-ayon, wala po kaming makeup, maniwala man kayo hindi. Natural po ito. Wala pong makeup yan, wala pong makeup artist yan. Makeup dito. Hindi po Wala kami nag-hire ng make-up artist ni Franz. Baka Yung taga St. Peter's. Ay, matindi yung ano yan. No comment ako sa St. Peter's makeup artist. baka gawin tayong model ng St. Peter. Natural lang po yung ganda ng lalaki naming tatlo. Partner ba daw, ano ang masasabi mo dito na ayon po sa pinakabagong spokesperson, ito yung counterpart ni Auntie Claire na hindi Tama, daw siya partner. magiging attack dog. Pero bago yan, partner, gusto ko rin magbasa. Isa pa, may maganda. Outfit ni Sir Buds, mukhang pari. Si Brother Travelers, Congressman. Si Bisdak naman, mukhang rapper. Antitindi. Pinanonood pala nila yung ano natin, yung fashion Pinapansin sense yung mga natin. passion natin. Ha? Nakakatakot pa lang kung ano lang ang isuot mo rito. Bukas, maganda uli ang ano namin na susuot. Partner Balong, ano ang berata mo dito? Sang-ayon po ako dyan at nakita nyo naman po yung pagkakaiba, no? Imbis po na umatake, sa akala ko tuwa, no? Na kahit po nakakulong sa ICC si Tatay Digong, nakikita natin hanggang ngayon, partner, yung mga epekto ng kanyang pamumuno, no? Yung pagbibigay dito, biruin mo, partner, napakagastos pala niyan. Libo-libo ang halaga pag ginamit yan, pero libre. 25,000 daw eh. 25,000, isang salang dyan, Isang pero salang. ililibre lang ng ating 25,000 partner sa mga probinsya. Ang laking pera na yan, Oo, partner. malaking halaga yan. Napakalaki. Tayo dito, kahit papano sa kamay nila, 2 buwan natin kikitain yan. Aha. Sa'yo, isang araw lang yan. Sana magkatotoo yan. Bilang anghel ka, partner. Pero nakakatuwa po na kahit sabi nga ni Tatay Digong, nung tinanong siya, ano yung legacy nyo? Tumingin ka lang sa kapaligiran. Yan ang legacy ko. Tawag dyan malasakit. Iba po yung ano yung mga ginawa ni Tatay Digong. Talagang nakikita, Correct. nararamdaman, at higit sa lahat naamoy, partner. Kay Bongbong, nakikita ba, nararamdaman? Hindi, kinakailangan mo sa PTV4. Hindi, kay Bongbong nasisinghot. Yung import naman, pag-import, talaga nakakababa ng presyo yan. Wala naman duda. Ang problema kasi niyan, pinapatay mo yung industriya natin dito sa Pilipinas. Correct. Ang problema kasi, yung ibang bansa, kaya nila murang nabibili o nabebenta yung produkto nila kasi karamihan ng mga agriculture nila, pinupondohan. Ibig sabihin, sinasubsidize. Dito sa atin baliktad, ang sinasubsidize dito, yung mga negosyante, halimbawa yung 20 pesos na bigas, binibili mo sa negosyante ng mahal, ibebenta mo ng 20 pesos. So kumikita na yung negosyante, pero bakit hindi kaya ang isubsidize natin yung mga magsasaka? Kasi ang problema nito, tama yan, mura ngayon. 'Di ba? Kasi marami, mumura talaga yung asukal. Ang problema natin diyan, masyado na walang gana na yung mga magsasaka na nagtatanim ng tubo. 'Di ba? Kasi hindi sila kikita hindi nila kayang pantayan yung presyo ng ini-import natin. So, papipilitan sila ibenta sa mga parang palugi. Hindi na asukal. Ba't baka pa ibebenta mo ng lupa mo sa mga subdivision. Yung kinukwento ni partner Dan. Dapat kasi yung pananaw natin, food security. Paano tayo magkakaroon ng food security samantala agricultural naman talaga tayo. Agricultural country tayo. Agricultural tayo pero hindi natin, tayo talaga ang number 1 importer ng bigas, partner. Oo. Sa tingin ko ang immediate dyan na yung suporta ng Duterte 7,
ang immediate impact po niya sa impeachment ni BP Sara. Aha. Ito kasi yung pagkakaiba. Alam po natin, dalawa po yung naglalaban sa Senate presidency, pero mukhang malinaw na nga na kinampihan tong Duterte 7, kaya sila yung nagpanalo rito kay Chis Escudero. Aha. Bagamat hindi pa po official to, napuna ko kasi partner, si Tito Soto kasi, panay tokes lang. Yung Itbulaga. Tokes. Akala niya matutokes niya yung mga senador na naasar pa nga sa kanya yung mga senador dahil Kinampihan. kinakantsawan niya pa eh. O kinampihan Parang- ng Congress eh. Tama, correct. Mm. Nakalimutan yata ni Tito Soto, hindi Speaker of the House ang kanyang tinatakbo. Correct. Kundi Senate Senate President. Presidency. Samantalang to si Chis Escudero, talagang binigay niya yung hilig. Pati nga yung Keiko Bam eh. Oo. Nakuha niya pa rin dahil binigyan niya ng committee. Kaya po ito, tingin ko, kaya napapayag tong Duterte 7, yun nga, yung 18.5 partner, nakita mo naman, Oo, sinuportahan sila. 18.5, kaya tiyak na tiyak ko, it's either madidismiss dahil sa suporta nitong majority, madidismiss yung impeachment, or matuloy man sa impeachment, yan po ay absuelto pa rin po si BP Sara. Yan po ang tingin kong immediate impact nitong Parang partner, pareho sila ng liligaw. Oo. Si Chis Escudero may dalang bulaklak at tsokolate. Tsokolate. Samantalang si Tito Soto, ang dala-dala tokes lang, nakikain pa ng tsokolate kay Chis Escudero. Talaga sasagutin si Chis Escudero eh. Correct. Kung wala ka ng dala, nakikain ka pa. Partner,